Ang isinusulong mo ba, maging isa lang ang wika natin ay isang... merong isang opisyal na wika. Ako kasi pinanganak ako sa Mindanao eh. Tulad ng... Pinanganak ako sa Mindanao, lumagyan ako sa Pampanga. Isa lang. Dapat isa lang ang ating standard. Pero hayaan mo rin umunlad. Ano yung ibang mga... Secondary yun. Hindi kasi ang official na wika natin ay dalawa. Yung Tagalog, no, at English. Yun yung dalawang ano natin. Dapat secondary lang yung English para umusad tayo. Kasi sa Europa, hindi nila kinilala yung English, no. Ang nakakapag-English lang doon yung mga interpreter, yung foreign service, no, yung kursong pang-international. Pero di ba mapakahirap dito sa atin? Dahil una nga, ang dialect natin ay napakarami. Oo nga, may gitsandaan natin na isipin mo na lang, Prof, di ba? Dito lang sa tulay ng Bulacan, di ba? Anong tulay, napakahaba na yan. Tagalog yan, Bulacan. Pagdating mo sa kabila, hindi mo na maintindihan dahil Kapampangan eh. Di ba? Kapampangan sa amin, napakaliit na isla, Marinduque. Dalawa pa yung dialect doon. Kaya nga, maintindihan, pero iba na salita. 106 196 sa record, o 100, himigit kumulang yung iba't ibang wika. Pero dadagdag mo pa na English, no? Oh, yan. Lalong dumami. At ano pa, at yung mga lingwahe dito. Na-supersede pa yung 100. Isang pamilya ng lingwahe. Pero hindi kaya tayo maiwanan sa globalization. Kaya tayo naiiwanan dahil sa sinasabing globalization na yan. Kasama na, dahil una, globalisasyon, hindi naman kahulugan na, hindi naman nangangahulugan na dominado lang ng Ingles. Kaya nga, pag global, nandiyan ang China, ilang bilyon, nagsasalita ng inject, nandiyan ang Russia, bakit English lang? Hindi lang naman English, ang international language sa United Nations lang, kasama nandiyan ang Arabo, nandiyan ang Spanish, buti pa nga ang Arabo eh. At least yung Arabo, kasama nating nakibaka yan. Yung mga Muslim na kapatid natin sa Mindanao, no, na nag-aaral ng Arabo, kasama nating nakibaka yan, mulat sa pool. Kasi pati sa issue na yan, no, sa lingwahe, dalawa, makahati ang bayan eh. Diba? Maraming issue na pasok dyan. Dahil unang-una, may konektado ito sa ekonomiya eh. May koneksyon sa ekonomiya, di ba? Dahil sa, yun ang unang-unang iniisip. Katulad ngayon, ang number one na pinagkakakitaan nila. Yung Japan na hindi nila kinilala yung English. No? Nipongo lang sila, isang wika lang. Pero iba, marami rin silang wika ron. May mga 20 wika rin sila, no? 30 wika. Pero hindi nila kinilala yung English, mulat sila. Pero siguro, ang Russia, ibang kanilang ibang kasi katulad natin. Pero tama palagay ko si Kadan doon sa sinabi niya. Tama siya na konektado ito. Sa ngayon kasi yun ang pangangailangan eh. Hindi, konektado nga ito sa kabuhayan, kasamang dano. Kaya, konektado ito sa kabuhayan dahil nga nakokontrol nila. Sa halip na tayo ang nagkokontrol sa kabuhayan, binibigay natin sa mga English speaking. Bakit hindi natin gamitin yung sarili natin? Bakit hindi natin palayasin ng mga iyan na kumokontrol sa ating ekonomiya at tayo ang humawak sa ating kabuhayan? Siguro may isang paghahanda tayong gagawin, no? Bago tayo... Siguro sukatin natin dito yung bahay at kabuhayan. Kung ito ibibigay sa atin, sana hindi na dumating pa sa kung saan-saan, kung ito ibibigay sa atin, ito ay isang magandang ehemplo. At actually, kanina, meron ng gustong mag-pledge. Meron tayong gustong 5 minutes ba yun, boy? No? 5 minutes. At bibigyan daw ng kabuhayan yung ating mga kababayan through our program. Itong ang bahay at kabuhayan. Verbal pa lang. Pero at least nagpe-pledge ka, no? At least may pledge ka. Importante yun. So, yung tuloy natin yung lingwahe na yan, sa buong Europa, pinatunayan yan, namunlad sila socialist country, no? Communist country, nawala na nga, naging socialista na rin, no? Kaya sa Germany, hindi talaga sukatan na hindi pag-unlad. Hindi pag-unlad, sapagkat, pero yung kahandaan... May bandaraya kasi, hindi, sino marunong mag-English sa inyo? Yun lang pwede rito, yung hindi lang pang-English, walang pinag-aaralan yan. Yan na yun ang ginano na nila. Kaya nakarami yung na-exclude ka agad, dahil lang doon, pero gusto ko rin bigyang linaw, mga kasama, mahalaga, yung mga iba't ibang lingwahe, hindi lang English. Pero kahit na English sa Hapon, sinasabi ni kasamang Tripulimanan, yung pinakamalaking eskwelahan ng English doon, malinaw ang kanilang layunin mag-aral ng English upang magkaroon ng functional knowledge ng lingwahe. Functional.
Ibig sabihin, hindi mo ipapalit doon sa sarili mong lingwahe. Para Ba't mo magkaintindihan. Ang maintindihan mo, kunin mo yung lahat ng karunungan na pwede mong makuha doon. Isalin mo Para sa hindi sarili rin mong lingwahe. maloko. Hindi rin Oo, maloko. Diyan tayo na isahan. No? Oo, kasi sila pang humahawak ng mga business dito. Ba't hindi ikaw ang humahawak ng business? Bakit magtatrabaho ka lang sa kanya? Hindi ikaw ang magpakayaman. Yan, naloloko talaga tayo ng English na yan tsaka ng mga bansang yan. Nalirin lang tayo, nakakala mo, English ang paraan para tayo guminhawa, magkaroon ng kabuhayan. Ang totoo, English ang paraan para sila ang makakuha ng ating kabuhayan. May nagtatatsa sa akin, tuloy niyan. Yun nga yun ang ating position dito, yung ating advocacy, na ito yung sukatan, yung bahay at kabuhayan. Oo. Konkreto yan no? Konkreto to sapagkat ito yung nakikita nating masusupersid na, lalamunin na yung mga sistema na yan, yung mga basic problem. Ano-ano yun, yung sinasabi natin ng mga nakaraang Sabado, na yung ugat ng kahirapan ay sinasabing dahilan o palusot ng mga nagaharing uri. No? Ito yung overpopulation daw, na sinasabi naman na kahit 1 billion tayo, hindi tayo overpopulation. Kahit na mag-1 billion, sapagkat napakalaki ng sukat ng lupa na tinitirahan natin. Pangalawa, ay yung ating panindigan na kung yung solusyon na sinasabi natin, tumatalo na tayo sa ikalawa, no? Na kung etong sukatan na to ay maipatupad ng tuwiran, may batas naman na dapat nakapatungkol dito, ay siguro yung mga problema ng kriminalidad, ng prostitution, drug addiction, mawawala na lahat yan. Kasi ikaw may bahay ka na, may negosyo ka, sasama ka ba doon sa hold affair? Magbibenta ka ba ng laman doon, ng laman loob, o ano man, tapos yung sasama ka ba doon sa magdodroga ka? Dahil wala nang... At saka kasama ang problema, no? Napapag-usapan natin nung nakarang araw, diba? Na ano ba yung mga factors na nakaka-apekto dito sa sa kahirapan, no? So isa nga yun, no, yung dapat yung pamilya natin ay intact, di ba? Doon nag-umpisa yung mga problema kasi doon sa loob ng tahanan, no? Sa sarili natin. So kung may sariling tahanan yan, buo yung pamilya mo, no? At yung mga values na ituturo sa loob ng tahanan, paglabas mo, maayos ang mamamayan, Katulong na rin yung simbahan na sinasabi mo rin sa akin, di ba? Okay. At saka katulong din yung paaralan. Maganda yan. Siguro yan ang tatalakayan natin. Pagbabalik natin. Time check muna tayo sa pagbabalik. Ang oras po ngayon ay alas 4:42 na ng hapon, mga kababayan. Hanap ng solusyon. Itong solusyon natin, o resolusyon, dahil ito'y matagal na, tradisyon na nga, no? Base sa ating sa opinion lang, opinion lang. Hindi naman ito, pag sinabi natin ito na solusyon, ito na yung gagawin natin. Tapos na tayo, di ba? Ito lang yung... Ayos na naabot ng ating kaisipan. Okay. Dahil hindi naman tayo talaga ang... Mag-implement yan. Oo, bagamat pipilitin natin maka-influensya. Mahikat sila. May pakita rin naman na tama yung ating pananaw, na meron namang karapatang magpahayag. So, yun nga, ang pagbabago, sinasabi na natin na tama yung sinasabi ni kasamang Dan, na mula doon sa sarili natin, sa bawat sarili. At mahirap gawin yun, no? Dahil ang kalaban mo doon, yung sinasabing environment force, no? Hindi mo alam, kabilang ka na pala doon, no? Oo, kasi kasama, diyan ang bawat tao ay produkto ng kanyang lipunan, ng kanyang kapaligiran. Kaya kung ano yung nasa paligid natin, isa sa ayot sa gusto mo. Ay dumili ka sa iyo yun. Kabilang ka na rin pala doon. Ngayon, kapag naman, lumalakas na, tumataas ang antas ng pagkaunawa, at nararamdaman ng tao ang kanyang kalayaan at kapangyarihan bilang nilikha rin naman ng isang makapangyarihang Diyos, ay mararamdaman niya na kaya din niyang ayusin ang kanyang kapaligiran. Kaya nga, yan ang katwiran nila, nila Adolf Hitler, Pagka kontra sa ideology nila, pinapatay na lang. Kaya nagkaroon na human right, di ba? Nabuo na yung karapatang pangtao, sapagkat ito, walang pakinabang to, Sige, chamber na yan, di ba? So, madalit sabi, nung araw, yun yung pananaw ng mga unang tao, no? Kapag hindi magkasundo, para mabago nila yung magandang gobyerno, magandang hubog ng pamilya, at ito nga yung gobyerno,
yung lahat ng kontra, sige, salvage na yan. Kaya nalika sa international community o international court na magkaroon ng batas sa karapatang pangtao na hindi dapat. Oo, ang karapatang pangtao naman kasi ay dapat sinusulong ng bawat gobyerno, di ba? Dahil kaya nga nilikha yan para ipagsanggalang at tiyakin na hindi na yuyurak ang karapatan ng bawat tao. Pero sino ba ang pangunahing tingin mo, pwedeng makapag-ayos nitong mga problema na to? Yung sinasabi natin, simbahan ba? Tayo mismo, umpisa natin dito sa kapirasong kwarto na to, dito sa DWAD, no? Itong bahay at kabuhayan. Sa atin, no? Umpisahan natin dito. Subukan nating totally may kanya-kanya naman tayong kakayahan, no? May kanya-kanya tayong talino at karanasan. Bakit hindi natin subukan? Umpisahan natin na tayo mismo tayo rito. Tayo ang simula. Simula natin, no? Tayo ang simula, no? Although marami na nagsimula, ningas gugon, no? Sana nga, hindi na rin tayong kainin ng bulok na sistema na kung saan dadaling ka ng mga problema mo, no? Kaya the best talaga itong programa natin. Dahil unang-una, pag binigyan mo nga naman ng tahanan ng bawat pamilya, no? Ay hindi kalat-kalat, no? Yung mga prinsipyo, mga values na dapat mo ituro sa mga bata ay nagiging sa ayos, no? Tapos nakakatulong pa ang paaralan, no? Kung lalo na kung ang ating gobyerno ay seryoso doon sa ating mga proyektong pang-edukasyon, di ba? So, plus, yung ating mga parish church, no? Lalo na, napakalaki influensya niyan, no? Para maging maayos ang ating bawat isang mamamayan. Sinasabi mga kasamang dyan, nag-usap tayo ng isang gabi na malaki participation ng mga religious group, no? Dahil sabi mo, nangihingi ng, ano ba to? Yung donasyon, no? Kasi, pero pantayo na eskwela, pag naitayo na, ang mahal ng matrikula. Di ba, ganyan? Yung opinion kasi, di ba, nangihingi, sasabihin ng simbahan, mangihingi kami ng donasyon para dito, magtatayo ng isang eskwelahan, no? Pero pagkatapos matayo eskwelahan, ay mataas ang tuition. Hindi makapag-aral yung mga mahihirap doon sa eskwela na yun, di ba? So, yung problema sa mga eskwelahan na yun, mga kasama. Hindi ako kontra doon sa ating mga reliyon, ha? Pero sa obserbasyon ko, bakit kung sino pa yung pinakamatataas ang mga tuition, ayun yung pag-aari ng simbahan. Kasama, bakit hindi natin subukang lapitan itong mga leader ng religious leader, no, na iba't ibang sekto para dito sa mga bahay kabuhayan. Kasi sabihin natin, pwede ba kayo rito sa yung mga donasyon na yan? Kung yung mga eskwela, sinasabi mo, mga exclusive school, di ba? Yung Lasal, UST, o napapa, kung mga eskwela na. Palagay ko magandang mungkahi yan. Subalit mas mamabutihin ng mga institusyon na yan na sila na mismo ang maggumawa ng gano'ng mga wala. Hindi natin maasahan ang mga iyan. Bagamat yung papel nila para sa pagpapaganda ng moralidad, ay walang duda. Yun ang dapat tutukan. Walang duda na yun po ang role ng simbahan. At meron ding usapin diyan yung mga religious group, yung mga simbahan na nakabase naman sa ibang mga bansa, ay maglilingkod din doon sa kapakanan. May amo sila. Kung yan, alam ko maraming mga Katoliko sa atin, subalit ang pananampalataya halimbawa kinakailangan ba na pa sa Vatican, nakabase pa yung magsusulat lang ang CBCP. Kita mo, ang kinukunan nila ng yaman, yung mga mahihirap, walang hanap buhay, nagtitinda ng balot, nagta-tricycle, no? Mga may bahay, no? Kaya mo yung patak-patak na yan, piso-piso, di ba? 5 piso. Voluntary naman yan. Voluntary. Pero ang pinagkukunan ng yaman talaga, yung taong bayan. Masasabi ko rin dyan kasi, mga kasama, mahalaga ang papel ng relihiyon. Meron naman tayo mga relihiyon na dito nakabase, na dito tumubo. Yun ang bigyan natin ng suporta. Kasi iisa lang naman ang ginagampanan nila, sinasatisfy nila yung spiritual need ng tao.